Topic po natin, 10 bawal gawin kung umiinom kayo ng gamot sa high blood. Kung umiinom kayo ng amlodipine, losartan, tandaan nyo to 10 bawal ginagawa pero hindi alam na iba. Tapos mamaya pag-uusapan ko rin, ano yung tamang blood pressure para sa'yo. Hindi pare-pareho ang tamang blood pressure, depende sa'yo kung ano sakit mo, ano edad, iba-iba po yan. Okay? So basically, ang alam lang natin, 120/80, pinakamaganda, di ba? Tapos, ang cut-off natin, mga 140/90, mataas. Pero mamaya, merong mga variation yan. Kadalasan yung iniinom na gamot sa high blood, tulad na sinabi ko, amlodipine, calcium channel blocker yan, losartan, ito yan, angiotensin receptor blocker, merong mga pril, mga enalapril, captopril, merong mga metoprolol, beta blocker, at iba pa. So, ano itong 10 bawal gawin pag umiinom kayo ng gamot? Number 1, syempre, bawal na sana kumain ng mga salty foods. Yung maalat. Kasi nga, merong mga gamot sa high blood na pampaihi, di ba? Tapos, merong pinapababa na nga ng gamot sa high blood yung blood pressure nyo. Tapos kakain ka na maalat, tataas lang ulit yung blood pressure mo. So parang hindi na magiging effective yung gamot mo. So bawas salty foods. Number 2, dito marami nang mali. Bawal uminom ng maraming alak. Okay? Ang alak po kasi hindi maganda kung maghahalo sa gamot. Magugulo yung gamot mo, delikado. Pag nasobrahan ka ng alak, nalasing ka, tapos may gamot ka sa high blood, pwedeng bumagsak masyado blood pressure mo. Either bumagsak o tumaas. Yung mga umiinom na ibang gamot, mga antidepressant, bawal din isabay sa alak. Kung inom kayo ng alak, konti lang. Siguro isang boteng beer, isang glass, isang kopitan ng red wine, hanggang ganun lang. Pero basta maraming alak, hindi pwede sinasabay sa mga gamot tulad ng mga amlodipine at ibang gamot. Hindi maganda isabay. Delikado. So, number 2, bawal yon. Number 3 din na bawal, actually, hindi naman ganun kabawal, pero pag-iingat tayo. Yung mga pain reliever. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, pain reliever, mefenamic acid, ibuprofen, naproxen. Siguro kung ilang araw iinom, okay lang. Pero kung madalas kayo iinom ng pain reliever, nakakataas ng blood pressure yun. So, nakaka-high blood yun. Tapos, ang pain reliever, sabi ko, pwede masira ang kidney. Mag-kidney disease, mag-kidney failure. Pag nag-kidney disease, tataas ulit yung blood pressure. Itong mga pain reliever, pwede rin dumugo ang tiyan. So, ingat tayo unless binigay ng doktor nyo. Bukod sa mga pain reliever, mag-iingat din sa mga decongestant, yung mga para sa sipon. Ako dati uminom ako ng para sa sipon. Kaya lang itong mga para sa sipon, kino-constrict nila, pinapaliit nila yung mga artery natin. Di ba? May sipon eh, tumutulo, pinapaliit niya. Kaya lang, pag pinasikip niya yung artery, tataas ang blood pressure mo. So yung mga gamot sa sipon, medyo kontra sa high blood. Yung mga pain reliever, pag matagalan, kontra din sa high blood. So yan alak, pain reliever, tsaka decongestant, ingat. Number 4. Number 4, pag-iingatan din natin, ito, yung pag-inom ng grapefruit juice. Actually, sa atin, wala talaga tayong mabibili gana ng grapefruit juice. Pero minsan, baka sa mga tindahan may nabibili. Ang pinakakamukha natin sa grapefruit juice, yung suha. Diba? May suha tayo. Yung suha, parang kamag-anak siya ng grapefruit juice eh. Sa nabasa ko, pwede naman kumain ng suha, siguro mailang piraso lang. Wag lang sobra dami. Kasi itong grapefruit juice or yung suha, pag dinamihan mo masyado, pwedeng tumaas yung level ng gamot mo sa high blood. Ano ibig sabihin? Kung dati ang level niya 5 mg, uminom ka ng grapefruit juice, o baka itong meron kang sinabay na iba, mga pain reliever, pwedeng tumaas yung level sa dugo mo. So, pwedeng bumagsak yung blood pressure mo. Kasi may interaction yung grapefruit juice, yung suha, tsaka ibang gamot sa gamot ninyo. Okay, so wag paghahalo. Proven po yan.
Number 5 na bawal gawin kung umiinom kayo ng gamot sa high blood, ito super bawal to. Bawal mabuntis. Okay? Paano bawal mabuntis? Itong mga sartan, losartan, itong mga, lahat ng sartan, candesartan, irbesartan, bawal yan sa buntis. Lahat ng pril, captopril, enalapril, ano pa bang mga pril, perindopril, lahat yan hindi pwede sa buntis. Pwede maging abnormal yung baby. Okay? Kaya yung mga balak magbuntis, let's say 20 years old o 30 years old kayo, na high blood na kayo, medyo dapat i-check mo kung buntis ka o hindi. Or, mas okay pa yung mga amlodipine, yung sinasabi kong amlodipine. Pwede ba siya sa buntis? Hindi totally pwede, pero hindi siya ganun kasama. Mas masama yung mga losartan, yung mga enalapril, mas hindi siya maganda sa baby. Pero ang amlodipine, medyo okay. Yung mga metoprolol, a little okay. Pero pag nabuntis na kayo, tapos high blood, papalitan na to ng doktor. Hindi rin to bibigay sa iyo. Iba bibigay sa inyo. Yung mga apresolin, yung mga iba bibigay. Mga aldomet, iba yung mga ibibigay na gamot. So, bahala na yung doktor ninyo. Okay? So, sa buntis, iniiba ang gamot. Bawal din, number 6, sa umiinom ng gamot sa high blood, siyempre, paninigarilyo. Diba? Kasi paninigarilyo, nakakasikip ng mga ugat eh. Nakakasikip ng mga blood vessel, nakaka-high blood, eh yung gamot mo, pampaganda. Number 7, hindi naman totally bawal, pero yung mga kape, konting bawas sa kape. Kasi sobra daming caffeine, brewed coffee, high caffeine. Sama mo na energy drinks, o yung mga matataas talaga sa caffeine, pwedeng magpataas ng blood pressure, magpakabog ng dibdib. Number 8, bawal. Pag pag uminom kayo ng gamot sa high blood, siyempre number 8 is sobrang stress. Diba? Kahit may gamot ka sa high blood, pag i-stress mo talaga yung sarili mo, very anxiety, panic, nervyos, maha-high blood ka pa rin talaga. Number 9, bawal itigil ang gamot. Okay? So, doktor mo lang mag-a-adjust. Tsaka yung gamot, pinakamaganda inumin, sabi ko nga, sa gabi. Sa gabi, basically, mas maganda inumin yung gamot. Depende sa doktor nyo, kung twice a day, may umaga, may gabi. Pero kung isa lang ang choice, mas maganda sa gabi iniinom para protected kayo sa early morning. And number 10, ayaw mo rin yung high cholesterol diet na matataba. Diba? Yung mga maraming saturated fat, trans fat, nakakabara na ugat. So yan po, yung mga pag-iingatan natin kung umiinom kayo ng gamot sa high blood. Next, ito pag-usapan natin. Ano ang tamang blood pressure para sa'yo? Diba? Tinuro ko nga sa inyo, mga 140. Diba? Ito mga level eh. Pero kung titignan mo, ito, medyo maliit lang eh. Iba ang level ng blood pressure sa iba't ibang sakit. Ayan, no? May iba't iba, oh. Iba-iba ang number. Ayan, oh. Pag meron kang, dun muna tayo sa mga serious lang. Sa mga serious disease, yung mga aortic disease, yung mga aneurysm na malala, gusto mo mababa sa 120 over 80. Gusto mo mababa siya talaga. Diba? Yung mga na-stroke, dumugo yung utak. Gusto ba natin mataas, mababa, normal? Yung dumugo ang utak, actually, ang gusto ng mga neurologist, medyo mataas. Yung mga na-stroke, gusto nila medyo mataas. May bara. Gusto mo low. Okay? Ayaw mo rin sobrang low pag na-stroke. Kasi baka mawalan din ng blood supply. Okay? Na heart attack, gusto mo a little low. May kanya-kanya yung style na... Okay, meron pa iba. Kung kayo ay... Sa normal tao, 140 over 90 pababa. Pero hindi lahat yan ang pinaka-ideal eh. Kung kayo may diabetes, okay? May diabetes, ang gusto natin blood pressure, 130 over 80 pababa. Dito ka lang sa yellow. Ayaw mo na umabot ng 140 over 90 kung may diabetes. Isa pa, may kidney disease, may sira na kidneys. Gusto mo 130-80 lang pababa. So, hindi na 140-90, mas mababa pa. Paano may mga sakit eh? Yung mga senior, may edad, okay, 60, 70,
Ano gusto mo? Actually, pag senior, medyo ina-allow natin a little high. Minsan 140, 150, minsan pwede pa. Okay? Hanggang 140, 150, kung wala nararamdaman, okay lang. Pero kung may nararamdaman, maganda pa rin ibaba. Ang mga may edad po kasi, mapapansin nyo, ang blood pressure nila, ang high blood ng may edad, yung unang numero, yung systolic. Alam ko po yan, bilang internist, bilang cardiologist, yan talaga. Pag may edad, mapapansin mo ang BP nila ganito. 170/60. Yan, 170/60. Yun ang high blood nila, yung unang number. Laging ganon. 180/60. Yung mga bata, iba naman ang high blood. Yung mga edad 30, 40 years old. Ang high blood nila, yung diastolic, yung numero sa baba. Yung mga batang may high blood, mga edad 30, ang blood pressure nila ganito. 140/100. Yan, yung ilalim ang mataas. O minsan, 140/110. Ganyan yan. Kasi, bata, matanda, basically pag matanda kasi, matigas na yung mga ugat. Matigas at mas marupok na. Yun ang difference. Okay? Sa buntis, yun din ang target. Minsan, a little low din gusto natin. On the other hand, gaano naman kababa ang delikadong blood pressure? Yan. Anong pinakamababa? May nagtatanong. Low blood. Ang pinaka-low blood na pwede, yung talagang cut-off natin, wala na dito eh. Low blood na to eh. 90/60. Usually hanggang 90/60 lang pwede na. Pero sa Pilipino, marami kami nakikita, Pilipino, sa babae, sa payat na babae, pwedeng may edad. Basta pag payat siya na siguro wala pang 100 pounds, minsan blood pressure 80 lang. 80/50, let's say edad 20 years old na payat, okay lang yon. Kaya nila, basta hindi sila nahihilo. So lastly, paano natin masasabi kung very low ang BP o delikado? Ganito ginagawa natin. Chine-check namin yung blood pressure. Siyempre, dapat relax ka, di ba? Para makuha ng tama yung blood pressure. Chine-check namin blood pressure, nakatayo muna. So, tayo yung pasyente, kunin yung blood pressure. Let's say, blood pressure niya, 120/80, nakatayo. Okay, normal. Okay. So pag upo, makita mo mataas pala. Iba yun. So, kung nakaupo siya, high blood siya, let's say, mataas ang blood pressure niya, 140/100. Tapos pinatayo mo, yung 140/100, biglang bumagsak, naging 120 na lang siya. Hindi po maganda yun. Ibig sabihin, orthostatic hypotension. Sabihin, pag tumayo, bumababa yung dugo. Ito yung biglang tayo, dumidilim. Ibig sabihin, dapat kasi yung upo and tayo, halos pareho dapat ang blood pressure. So, pag upo mataas, tumayo, biglang bumaba, parang yung dugo nag-ipon sa may paa, sa baba, nagkulang ng dugo sa ulo. Kaya ang gagawin dyan, sabi ko nga, huwag tatayo agad, sipa-sipa, para siguradong okay ang blood pressure. Final tips, minsan merong mga na-stress lang. Marami na-stress. Pag tumataas ang blood pressure, may problema, may nagalit, may kaaway, may natakot, kulang sa tulog, na-high blood din, halo-halong dahilan. So, pag nervyos ang problema, meron tayong para sa stress. So, deep breathing, relax lang, upo lang muna, parang tutumba-tumba ka lang, ganyan lang. 5 minutes, pahinga. Okay, wag magsasalita bago ka magpa-check. Yun ang tamang blood pressure. Sana po nakatulong itong tips natin. Share po natin sa ating kababayan.